Papatumbahin na lang tong poste gamit nga itong concrete breaker. Matibay talaga yung poste, oh. At ayan, natuluyan na nga bumagsak itong poste. Muli, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Pupuntahan nga pala uli natin yung Barangay 313 at ating aalamin kung ano na nga ba yung kalagayan niya sa ngayon. At bago yan ay dadaan muna tayo dito sa Dimasalang Road. So dito po kasi yung sikat na bilihan ng mga bulaklak. Ito yung Dangwa Flower Market. So ito na po yung kalagayan niya sa ngayon. So napakaluwag na, oh. So, dati kasi yung bangketang yan ay pinukupan na po ng mga nagtitinda ng bulaklak. Halos itong kalsada dito nga po sa Dimasalang Road ay nagkakabuhol-buhol po yung traffic dito. So nang nagkaroon nga po ng clearing ay ito na nga po yung naging sitwasyon niya. So napakaluwag na, oh. Ayan, kakala na tayo dito sa Fugoso Street. So ayan nga pala yung Central Market. Traffic na. Okay, nandito tayo ngayon sa Tomas Mapua Street. Patakalan tayo dito sa Doroteo Jose. Nandito na tayo ngayon sa panulukan ng Teodora Alonso Street at ng Doroteo Jose. At ayan na nga yung sitwasyon ngayon ng dating barangay hall dito sa Barangay 313 Zone 31 sa Santa Cruz, Manila. At tuluyan na nga po siyang tinuldukan ni Yorme. Ito nga pong dating barangay hall na nakatayo po dito sa bangketa. So ito po yung natitira niya, ito po yung ground floor. So iilan na lang yung poste niyang nakatayo. So yung mga natitirang poste pa dito, ayan, inumpisa namang tibagin itong ang nasabing concrete breaker. At gamit nga po yung jackhammer ay kanila pong tinitibag. Ito po yung dating hagdanan, paakyat nga po ng third floor. So ito yung ground floor. Then yung second floor dati, ayan, oh. So yung tinitibag nila ngayon, ayan yung hagdan, paakyat naman dati ng third floor. Yung hagdanan dito, ayan yung paakyat ng second floor. Buo pa halos, oh. So dito po sa harap ng dating barangay hall, ilan na lang yung poste niya, 1, 2, 3, 4, 5 na lang yung poste dito sa harap ng ground floor. Pero dun sa likod niya, halos kompleto pa yung 8 poste. Lumitaw na po yung harap nitong eskwelahan ng Arellano High School. So dati po ay hindi to makikita, gawa nga po nung nakatayo itong dating barangay hall. At ito nga po yung dating barangay hall dito. Ang taas din po niyan ay nasa 4th floor. So halos kapantay nung eskwelahan dito nga po sa Arellano High School. So ito na yung poste na binabakbak kanina doon pa sa pinaka base niya. Ayan, oh. Papatumbahin na lang tong poste gamit nga itong concrete breaker. Matibay talaga yung poste, oh.
Yan na oh. Mabagsak na. Ayan. At ayan, tuluyan na nga bumagsak itong ang poste. So yung natitirang poste dito sa harap nitong dating barangay hall, nasa 4 na lang. Yan, 1, 2, 3, 4 na lang oh. At pagkatapos naman niya matumba, ayan, dinudurog yung konkretong semento na nakabalot nga dun sa mga bakal niya. At pagkatapos ang mapatumba itong poste, ay dinudurog naman ang concrete breaker itong ang mga semento na nakabalot nga po dito sa bakal. Grabe yung pwersa nitong concrete breaker oh. Mas malapit na siyang makatumba. Ayan. Ayan oh. So ayan oh. Dahan-dahan na nga po siyang pinapatumba. Gamit po itong concrete breaker. Lumalaban talaga itong poste ha. Ayaw pang matumba. Ayan. Lapit na. Ayan na nga po, tuluyan na pong napatumba. Ito pong poste. Dito nga po sa para pagbahagi itong dating barangay hall. Pagkatapos ay mapatumba, dudurugin naman po yung mga konkretong semento na nakabalot nga po dyan sa mga bakal. Ayan o. Ayan po yung pangatlong poste na nanggaling nga po dito sa may panulukan ng Doroteo Jose. So napatumba na po at dudurugin na lang po yung mga konkretong semento para nga po makuha po nila yung bakal. So bali po dalawang poste na lang po yung nakatayo po dito sa harapang bahagi nitong dating barangay hall. So yung 6 na mga poste napatumba na nila oh. So ito lang po yung dalawa. At hanggang dito na lang ang ating update patungkol nga po dito sa barangay hall na itinayo nga po sa bangketa. So dito lang po yan sa barangay 313 zone 31. Maraming salamat sa inyong panonood.